Hello po, magandang araw po muli sa inyong lahat. Kahapon po pinag-usapan natin ang tungkol sa faith o sa pananampalataya. Ngayon naman po pag-uusapan natin ang isa pang napakahalagang bagay sa Christian life, ang hope o pag-asa. Sa mundo na puno ng kawalan ng katiyakan, ang pag-asa ang nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Ang tunay na pag-asa ay hindi lang sa mga pangako ng Diyos. Anuman ang ating pinagdaraanan, maasahan natin na may magandang plano at kinabukasan ng Diyos para sa atin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil si Jesus ang ating buhay na pag-asa. Sabi po sa Romans chapter 15 verse 13, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang source ng ating pag-asa. Hindi ito nakabase sa sitwasyon, kundi nakaugat sa Kanyang mga pangako. Mga kapatid, alam kong lahat tayo ay dumadaan ng mga different challenges, difficulties, or whatever situation you may have now. Minsan, nawawala na tayo ng gana, parang hopeless, parang yung nasa dulo na tayo. But then, ang Diyos ang ating pag-asa. Pero ang maganda sa ating pananampalataya, ang pag-asa natin ay hindi empty wish, kundi assured hope dahil nakabase sa Diyos at hindi ito nagbabago. Halimbawa po, parang pasahero ka sa bus or even ng eroplano na papunta sa isang destination. Kahit hindi mo alam ang lahat ng daraanan, kampante ka kasi alam mong may driver ka na magdadala sa iyo sa tamang lugar o sa tamang destinasyon. Ganyan ang hope natin kay Jesus. Siya ang driver ng ating buhay. Hindi man natin makita ang daan ngayon, pero tiyak ang destinasyon dahil kasama natin si Jesus. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Kapatid, ano mang pinagdaraanan mo ngayon, financial struggles, relationship issues, or health problems, tandaan mo, may plano si Lord para sa iyong future. Hindi kanya iiwan noon, hindi kanya iniwan noon, definitely hindi kanya iiwan ngayon. He is always with us, everywhere we go, and whatever we do. Just put our trust in Him, full trust in Him, at yung pag-asa natin, iangkla natin sa Panginoon. Mga kapatid, kung ngayon nadadown ka, yung kala natin talagang wala ng pag-asa, ang dami mong nararanasan, like sunod-sunod na, sabay-sabay pa. Yung kala natin wala nang tutulong sa atin, yung kala natin na imposible nang makawala ka sa mga pinagdadaanan mong yan. Alalahanin mo, ang pag-asa natin kay Kristo ay buhay at hindi mawawala. Ang mundo pwedeng mabigo, pero si Jesus hindi. Kaya kahit sa gitna ng dilim, may liwanag. Kahit sa gitna ng kawalan, may pag-asa. Kaya huwag kang susuko. Dahil si Jesus ang ating living hope. Let's pray. Panginoon, salamat po dahil Ikaw ang aming pag-asa. Sa oras ng kahinaan at
kalungkutan. Ikaw ang kalakasan at kapayapaan. Salamat dahil ang hinaharap ko ay nasa iyong kamay at hindi ako kailanman mawawalan ng pag-asa. Punuin mo ako ng kapayapaan, ng kagalakan habang nagtitiwala ako sa iyo araw-araw. Yes, Panginoon, sino man po ngayon ang nakakarinig dito, the Lord knows everything. Lord, nakikita niyo po ang kanilang sitwasyon. Panginoon, yes, pour out unto them, Lord, yung hope, Panginoon, na iparanas mo po sa kanila, Panginoon, na kasama niyo po sila. Ano man ang sitwasyon meron sila ngayon, punuin niyo po sila ng pag-asa. At yung pag-asang yun, iaasa po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. This I pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Maraming salamat po sa pagsama nyo ulit ngayon. Naway napalakas kayo ng salita ng Diyos. Kita-kits muli tayo bukas para sa 4th day of our devotion at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po. Bye-bye.